Good morning guys! Welcome back again to my YouTube channel. Hindi tayo pumasok ngayon. Ayaw na akong papasukin ni Marvin. Sabi ko nga pasok ako kasi nagising din ako kanina. Sabi ko pasok, sabi ni Marvin, hindi magpahinga ka. Sabi niya, kung bukas okay ka, bukas ka na lang pumasok Friday, sabi ni Marvin. Hindi ko gustong pumasok, wala akong gagawin. Tapos sabi niya, makipag-video call daw muna ako kay mama para malibang ako. Tapos baka dito ewan kung dito magla-lunch si Marvin mamaya. Kasi mamaya, susunduin niya ako. Dalhin niya uli ako sa clinic. Magpapakuha kasi ako ng dugo. Tapos, bago siya umalis, nilabas niya yung tilapia. Gusto ko kasi kumain ng tilapia. I-steam natin to guys. Lagyan natin muna dito yung camera. I-steam natin. Tapos nag-message nga siya, kamusta daw ako, ganito, ganyan. Sabi ko, okay naman. Nagising ako mga before 6. Kasi syempre sana yung gumising ng ganong oras. Ganong oras kasi kami gumigising ni Marvin pag may pasok. So, sabi ko nga, papasok na ako kasi wala akong gagawin. Huwag na, ipahinga mo na nga lang. Hindi na ako nakipagtalo kay Marvin. Sabi ko, sige, bukas na lang ako papasok. Tapos sabi niya, susunduin kita mamaya para hihatid sa clinic. Susunduin na lang uli niya ako pagkatapos galing sa clinic, sabi na. Hindi ko, sige. Simulan natin ito. Ako'y nagugutom na. Nagluto naman ako ng giniling kahapon. Kaso, ayaw akong mag-giniling. Gusto kong mag-isda ngayon. Kaya, ayun, nilabas naman ni Marvin. Buti na lang inilabas niya bago siya umalis. Pero ano na siya, malambot na siya. Hindi na siya matigas tulad kanina, guys. Steam ko lang muna siya ng 15 minutes. Kasi muna tayo ng tubig. Hindi na ako nakatulog. Sa video call ko nga si mama, alis 12 na ng madaling araw. Magkausap pa rin kami ng mama. Madaling araw sa Pilipinas guys, na kanina. Sabi mama, tutulog na ako, alis 12 na. Ah, sige, sige. Tubig. Kasi inaantok ako pag ng mga 11, ganun. Kaso, kailangan ko nang tumayo guys. Kasi nga mga 12, susunduin ako ni Marvin, liligo pa ako. So, 10 na. 10:08. Nag-message pala sa akin si Kuya Aldrich. Maganda daw sa labas ngayon, talagang frozen. Sabi ko, ay, ganda daw mag-pictorial. Siya yung nag-picture sa amin ng gender reveal. Sabi ko, kuya, sayang. Kaso nga po, ay masama yung pakiramdam ko kahapon kaya hindi ako nakapasok. Nasa bahay lang ako. Tapos nag-send si Marvin ng video. Nasa Tim Hortons sila. Yung kung makikita nyo. Yan. Sabi niya, ang ganda daw ng snow. Nag-i-snow pala ngayon. Kasama niya sila Ate Ma. Kasi manlilibre daw si Ate Ma ng coffee sa kanila yung mga nasa assembly. Ayan. Ilan lang naman sila, si Ate Ma, si Marvin, tapos si Kuya Glenn, tsaka si Kuya Ronald. So, 4 lang naman sila. Kung nandun ako sa work ngayon, siguro kasama din ako. Kaso, wala naman akong order kasi hindi naman ako nagko-coffee. Tapos puro sweets siya, di ba? Saya naman. 23k followers na ako sa Facebook page. Ang saya. Pagising ko 23 na eh. So ngayon, kagabi siguro to nung natulog ako naging 23k na. So 23,261. So feeling ko bago ako manganak may 30k followers na tayo sa Facebook. Ang saya naman. Kaya mas active na ako ngayon sa Facebook. At least nagkaroon tayo ng extra income din. Bango, naamoy ko yung isda, nagugutom na ako. Tapos half cup ng rice lang din tayo. Nisip ko nga kasi nagtingin nga kami ng quinoa, ang unti ng quinoa. Tapos mahal, hindi kami nakapagtingin ng brown rice. Sabi ko yung Marvin, mag-brown rice na lang kaya ako para mas ma-enjoy ko kasi mas okay daw yung brown rice. Gawa ng parang white rice lang din yung texture niya compare sa quinoa. Iba talaga. Hindi ka talaga nag-enjoy pagkakainin mo. Kaya sabi ko, brown rice na lang ako. Tingin tayo. Sa Sabado, pumunta kami ng Walmart. Biglang nagyaya si Marvin. Kasi nga, may malapit doon na ukay-ukay. Meron daw doon mga second hand na bike. Sabi niya, titingin lang daw siya. Tas doon na lang din daw kami bumili ng gulay. Kasi tuwing Sabado nga, bago ang mga gulay daw sa superstore, tsaka sa Walmart.
Sabi ko, oh sige. Ang balak, bibili si Marvin sa sa Winnipeg. Kasi magwi-Winnipeg kami. Kaya ayun, sabi niya, itingin daw muna siya. O sige, wala man tayong gagawin. Di, punta na lang tayo dun. Tapos sabay na natin pagbili ng gulay at prutas. Hindi na naman kami bibili ng pork, tsaka isda. Meron pa dyan. Di rin muna kami mag-chicken. Saka na pag naubos na muna, ubusin muna. Ang dami pa eh. Kaya nag-iisip ako, kaya ang gusto ko sana, bibili ako sa Sabado ng, nakita ko kasi yung ni ate, yung niluluto ko dati sa Kipling. Ano yung kulay orange? Ginataang kalabasa. Ayun. Tapos lalagyan natin ng karne. Yun ang masarap, 'di ba? Healthy din yun. Tapos lalagyan natin ng sitaw. Tapos bibili uli ako ng talong at okra. Ayan. Sana mayroon na kasi nung last time nga punta kami Friday, wala. Tapos may natira doong dalawang talong kaso yung talong medyo parang sira na kaya hindi na namin bili ni Marvin. Sabado na lang. Iisip pa ako kung ano pang bibili na gulay. So baka yun na lang muna para ulam namin sa susunod next week. Grabe, next week no, second week na agad ng nung March, ang bilis. Bibilang na si Marvin, sabi niya. Sabi nga niya daw, katapusan ng April, mag-stop na ako mag-work. Pahinga na daw ako noon. Tapos yun. Sana maganda na yung weather. Para pag si Marvin nasa work, maglakad-lakad ako. Kasi na ako noon, ikatapusan ng April, 36 weeks na ata ako. So, kailangan ko na maglakad-lakad noon. Buti ngayon, medyo okay naman yung pakiramdam ko. Tapos kanina, guys, nakahiga ako ng kaliwa. Tapos kausap ko ang mama ko. Ay, grabe, hindi ko siya na-video. Sayang. Nalibang kasi akong titigan siya. Yung tiyan ko, sabi ko, oh, gumagalaw. Sabi ko, nakikita ko na may umuumbok na. Tapos sabi ng mama, umaano na daw yon kasi malapit na nga akong mga anak. Ilang buwan na lang. Ano yung tawag doon? As in, kumikiling-kiling na yung tiyan ko. May makikita ka ng mga umbok-umbok na gumaganyan siya. Sabi ko, hello? Ito na siya, nakikita ko na siya. Tuwa-tuwa ako. Tapos ang mama ko natatawa lang sa akin. Eh, nalilibang ako ganyan. Tapos sabi ng mama ko nga sana daw mag-normal ako. Mas maganda daw normal. Mahirap daw pag nagsisaryan ako. Lalo na malamig daw dito. Mararamdaman ko daw minsan masakit. Sabi, buti nga tita mo na normal 30 plus na yung tita ko nung nanganak siya unang baby nila. Kaya sabi ng mama, sana ma-normal mo. Ganyan. Tapos pinag-uusapan namin yung about sa summer, ganyan, pagbabakasyon ba. Kasi 10 years na din ata or 11 years na akong di nakakauwi nga ng summer. Sabi ko gusto kong umuwi ng summer pag nakapagbakasyon kami diyan sa Pilipinas. Pupunta kami ng summer. Tapos next year nga magsa-75 yung lola ko. Tapos sabi ko kay Marvin, bakasyon tayo doon, sama ka para ma-experience mo yung buhay doon. Kasi probinsya talaga as in. Probinsya na yung sa amin, sa Mauban, pero mas probinsya dun sa lola ko kasi malayo talaga sila sa bayan. Mga 15 or 20 minutes drive ata yun ng motor. Kasi wala man sasakyan doon motor talaga habal-habal. Ganun ang kanilang sinasakyan doon. Sabi ko, sabi ko rin kay mama, saka gaano kalayo yung sa Samar pa Cebu. Gusto ko siyang bumisita doon sa Cebu. Tapos sabi ng mama, gusto ko na rin bumisita doon. Kasi ang tagal na din yung huling bisita niya. Tapos sabi ko, ganda kasi nung sinulog, nakikita ko, sabi ko kay mama, sabi, maganda talaga doon, sabi niya. Kasi nga tumira kami sa Cebu dati. Kasi hindi ko na siya tanda kasi mga 1 taon pa lang ako noon. Yan, 1 taon kami sa Cebu ata noon, tapos nag-Manila kami. Hindi ko tanda kung ilang taon kami sa Manila. 1 year o 2 years kami tumira doon. Tapos nagtaga Mauban na kami. Ayan. Dati palipat-lipat kami kasi yung trabaho ng papa ko palipat-lipat yung lugar. Isang company lang, parang pinapadala-padala lang si papa. Kaya nga nakilala niya ang mama ko sa Tacloban ata. Kasi si papa noon, pinadala nila Lola Noka kung yung nagpaaral kay papa ko. Pinadala nila si papa sa Tacloban. Tapos yung time na yun si mama, tatrabaho ata ang mama ko sa burger shop ba? Hindi ko alam. Alam ko, or nag-aaral pa nung time na yun ng mama ko. Working student din kasi yung mama ko siya yung papa ko. Mga panahong sila pinaaral nila ang kanilang sarili. Kasi yun, sabi ko, makabisita din. Kaya kailangan pag uuwi tayo ng Pilipinas, mag-iipon talaga kami ni Marvin para masulit naman namin yung bakasyon. Di ba?
Sana next year, maging maganda ang ano namin next year. Para next year makapag-bakasyon na kami sa Pilipinas. Makikita nyo na kasama namin ang pamilya namin, tsaka yung mga kaibigan namin. So, nag-usap kami ni Marvin. Pag uwi natin, mag-invite ka din sa mga kaibigan mo sa bahay mo. Sabi, invite ko yung mga kaibigan ko. Sa tagal na din nang hindi nakikita yung mga kaibigan niya. Yun yung mga kaibigan niya nung high school, ng mga tropa-tropa ni Marvin. Kaya, ayan. Kasi sabi ko, nag-chat-chat sila sa mga GC-GC, mga magte-32 na ba sila. Tapos, si Marvin, sa kanilang magkakaibigan, siya lang yung bukod tanging may babaeng anak. Kasi yung mga kaibigan niya, puro lalaki ang mga anak. Kaya sabi ko, oo, prinsesa yung anak mo, sulong babae. Pag nagsama-sama kayong magkakaibigan, mga anak nila puro lalaki. Matanda lang siguro sa anak namin ng mga 1 taon, 2 taon, 3 taon. Parang yung pinakamatanda ata 3 years old or 4 years old. Ayan. Kaya si Marvin na excite din umuwi. Guys, niready na ni Marvin, no? Para ma-assure niya na half cup lang talaga yung aking gagawin. Half cup lang yung gagamitin. Iinit ko lang to. Ayan, no? Guys, luto ng ating tilapia. Steam tilapia. Ayan siya. Ayan na, tas half cup ng rice. So, yung kabidyo call ko pala kahapon. Kabidyo call ko kahapon sa Ate Jinky. Tapos, sabi nga niya, yung hospital bag niya, halos wala daw siyang nagamit. Kasi halos kompleto na daw sa hospital. Kaya sabi ko, oo. Yung mga sinote na lang daw din niya, yung mga binigay din ng nurse sa kanya, tapos yung kay baby, mga galing din sa hospital. Kaya sabi ko, pero sabi natin, magdala pa rin naman ako. Diba, kung gusto kong bihisan yung anak namin. Ganyan. Dadalhin ko yung kikay, yung kulay pink. Sarap. Sarap talaga ng tilapia. Pwede lang sana magdala sa trabaho. Pwede naman magdala. Pero siyempre, nakakahiya dun sa mga katrabaho namin pag ininit namin. Mangangamoy siya, diba? Hindi naman ata sila mahilig sa isda ang mga puti. Kaya dito lang kami talaga kumakain sa bahay ng isda. Nanonood nga ako ng mga vlog ng mga nanganak dito sa Canada para ma-idea ako. Mga napapanood ko yung mga Pilipino na nanganak dito, may mga vlog kasi sa YouTube. Guys, kakapatay lang ng tawag ni Marvin. Sabi niya, malapit na daw siya. Ayun. Nag-send siya kanina bago ako maligo. Sabi niya, Be, sabi niya, anong sabi niya? Nag-send, olats daw ako. Sabi ko, bakit? Pagtingin ko, nag-send ang picture, pizza. May pa-pizza ang boss namin. Sabi ko, uwian mo ako isa lang. Sabi, hindi pwede sa'yo. Dali na yung solong pizza, hindi nga sa'yo pwede mamantika. Sabi niya, oo. Pag hindi niya ako kinuha. Pag kay Marvin, bawal. Sige. Bawi na lang ako ng kain-kain kapag nanganak na ako. Konti na lang naman lalabas ng baby ko. Ano, baby? Screen kanto kay Marvin kanina na nakikita ko na yung mga umbok na sipa or suntok ata yun ni baby. Oo, kitang-kita ko na. Tumatalsik, na siya. Bumabakat na siya, sabi ko kay Marvin. Tapos ayan, sabi niya, ang ganda daw ng snow ngayon, hindi daw wet. Tapos sa Sabado daw, maganda daw ang weather. Sabi niya, maglakad-lakad tayo, be. Sabi ko, sige, lakad-lakad tayo. Sabi niya, ganun. Pababa siya kasi tutulungan niya ako mag-leggings. Ayaw niya kasing may ipit yung chan ko, kaya siya ang naglalagay talaga ng leggings ko. Siya rin na naglalagay ng medyas ko, ganyan. Tuyuin ko lang muna itong buhok ko. Punta tayo sa clinic. Paalam naman siya, hindi naman daw busy ngayon, kaya ayun. Siya ay dumiretso na dito sa bahay para sunduin ako. Ayan ang bango guys, nagluluto ang landlord namin ng galunggong. Bango. Gutom pati ako, gusto ko ng galunggong. Yeah. Punta na ulit tayo sa clinic guys para magpakuha ng dugo. Namuti na naman uli. Ay,
Buo-buo, ang lalaki. Oo nga, be, pero dry. Ganda. Kaya pala sabi ni Kuya, maganda nga daw talaga yung ano ngayon. Snow. Ewan ko lang kung makikita nyo guys. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Ay hindi. Ayan, lumabo naman yung bintana. Di kita guys. Ang lalaki! Nakakatuwa! Walang gas ako. 37. Ayun lang, mahal ang gas. Oo nga, nagmahal nga. 135. Sabi 137. 6. Ah, 136 pala. May 0.9 May kasi 0.9 pa kasi eh. Binabawasan lang kasi ng tao, 135 lang. Dati lang 111 no, bebe. Dati lamang ang baba ng gas eh. Kailan ba yun? 2 months ago? Yung mga 111? Ito na may mga puno o yung mga sanga-sanga may mga puti-puti. Yan yung tinutukoy ni Nung Kuya. Tuesday ba ako nagpagas? Ba, nung Tuesday lang. O last week. Eh, parang last week pa, bebe. Na kahit sa clinic kasi lapit lang sa amin talaga nitong clinic. Yan na oh. Dito na kami. Uy, Oo. kasalubong. Kasalubong siya. Oo, health card lang naman yung kailangan. Di na sasama si Marvin sa akin. Babalik na siya sa work. Let's go na. Wala namang binigay sa akin papel, di ba, be? Babalik ka lang to. Babalik lang ako doon. Sabihin ko lang doon sa admin. Pasok na tayo. Dito na si Marvin. Hantid na uli niya ako sa bahay. Ay, tapos na tayo. Ang ganda ng snow! Tayo sa bahay, guys. Siniisip ko kung kakain ako. Sabi ko, ay, busog pa ako kasi kakakain ko lang din halos. Ay, Diyos ko dahil. So, mamaya, i-deposit na namin yung sahod namin ni Marvin. 2 cheque yun. Yung last na sahod namin siya kayo ngayon kasi nagbigay na doon ng sahod. Ayan. Bali, ang ginawa na namin, nakalagay na siya sa savings. Dapat dati pa pala namin yung ginawa, no? Nilagay namin yung pera namin sa savings. Kasi kahit pa paano, tumutubo siya ng konti. Okay lang yun. Hindi pa naman huli ang lahat. Ay, hindi pa daw huli ang lahat. Tapos, mag-withdraw na uli kami para sa upa. Tapos magbabayad dun sa ABC. Tapos yan na. Kaya sabi ko, Marvin, yung sasahudin pala natin sa susunod, itatabi na yun. Kasi, itong unang sahod ni Marvin, magbabayad na siya sa sasakyan. Kasi sabi niya, wala na rin daw siyang utang. Kasi first week ng March. So, hindi pa naman kami mag-grocery ng bonggang-bongga. Bonggang-bongga. Kasi madami pa nga kaming laman sa freezer. So, siguro madagdagan lang yan ng mga $100 to $200 yung utang ni Marvin sa credit card galing sa grocery. Hindi rin naman kami makapag-Costco kaya hindi magagamit si IBC. Ako nagbabayad nun. E di, yan. Ito na yung ating ito na yung time na makakapag-tabi na kami ni Marvin ng malaki-laki. Gawa ng hindi na kami masyadong gumagastos. Kasi last month medyo malaki yung gastos. Gawa nga nag-Costco kami ni Marvin para sa gender reveal. Nakadalawang punta kami ng Winnipeg. Ayun. So, okay lang. Papatuyo lang ako ng buhok tapos matutulog ako kasi mga gantong oras, guys, anong oras? Launa, ito yung mga gustong-gusto ko talagang matulog. Dire-diretso na yung tulog ko. So, next week, babalik ulit ako sa clinic para kuhaan ulit ng dugo. Ayan. Update na lang ulit ako sa inyo mamaya. Guys, nandito na si Bebe. Busy na naman siya sa paglalaro. Para daw may libangan siya, nag-download na naman ng ML. Delete na naman yan pag nandyan na si baby. Oo, nasagad ko na. Sinusulit na daw niya ulit. Guys, ito yung aming pagkain. Mukha siyang madami yung kanin ko pero 1/4 lang yan. Pinabawasan ko na kay Marvin. 1/4. Pork giniling. Ayan yung yung carrot tsaka yung patatas dinurog-durog ko. Yan. So, ay yung mga nakikita kong post ngayon guys, sobrang daming nakatanggap ng nomination. Tapos yung iba approval na ng PR nila. Soon tayo naman. Kain. Guys, nanonood kami ng vlog, Koreana. Nasa Pilipinas na siya. Doon na siya nakatira. Na marunong na siya magtagalog. Nasa El Nido. Gusto mo rin pumunta dyan, be? Tagay. Oo, gusto mo rin. Ano kung gusto puntahan? Sino kasama mo nung gusto mong pantahan yan?
Wala. Kailan? Kailan? Para may nabasa ako. $100. Sino? Sino? John Marvin. Punta tayo sa dyan. Init nyo, no? Mag-ipon ka na. Punta Gusto tayo. ko ano, babe, mga September. Ano siya naman? Mahal yun. September? Babakasyon ko sa Pinas ng September. Pag December kasi magulan eh. Gusto pa naman namin kasi December kami magbabakasyon. Gano'n kayo December? Malay mo naman. 'Di ba? Tuwan-tuwa si Marvin manood, oh. Nakakatawa manood ng mga vlog na sa Pilipinas, Ben, no? Tapos yung mga pagkain pa, no? Nag-aaral ko bara ka. Magagayak na kami, guys. Ang baon namin bukas. Kapag hugas ka na ba? Maghuhugas pa pala kami, oh. Ito naman. Oh, konti lang naman yung hugasan namin, eh. Ay, wala tayo ng rice tomorrow? May kanin na kasi. Oo, kunti lang naman sila. Kunti lang mga mo, di ba? Oo. So, sakto na yung kanin. Basta kami maghugas si Marvin, tapos naggayak na rin ako ng pagkain ko para bukas. Si Marvin, hindi na, dahil nga meron pa daw siyang pagkain dyan. Hindi niya nakain kanina yung lunch niya. Naginiling siya yung kanin. Parang 1 cup lang ata yun. Ewan ko kay Marvin kung nagwa 1 cup ba siya. Pero tinatakal na rin kasi niya yung rice niya. Kasi kanina nga, nagkaroon sila ng pizza. Pizza sila kanina. Tapos kinamusta ako ng aking manager sa Atima kung kamusta daw ako. Sabi ko, okay lang naman ate. Ayun. Kapag pahinga naman ako. Kaya sabi ko kay Marvin, papasok na ako bukas. Kasi wala naman ako ginagawa dito sa bahay. Nakahiga lang ako. Parang lalo lang akong na ano. Sabi ko sa kanya, o sige, basta kaya mo. Sabi niya. Ako, kaya ko naman. Sabi ko, hindi naman ako papagod ng ano eh. Hindi naman ako galaw na galaw. Ganyan. Sabi ko sa kanya. Kaupo lang sa work. Tapos yung maglalakad-lakad. Tapos mamaya maglalakad ako. Gamitin ko tong walking pad, guys. Kasi kumain kami. 1/4 lang yung rice ko. Paunti ng paunti, no? Nung una, 1 cup. Hanggang sa naging 1.5. Ngayon, 1/4 na lang ng rice yung kinakain ko, guys. As in, binabaan ko na talaga yung rice ko. Tapos ngayong araw, wala akong sweet na kinain. As in, kinain ko lang kaninang umaga. Nagtilapia ako. Tapos, 1/2 lang yung rice ko. Tapos, kumain ako ng tanghalian ko, tuyo. Hindi ko na video. Luto ako ng tuyo, tapos itlog. Yung itlog, niprito ko siya sa tubig. Yan, tubig na kasi nga mas healthy nga daw sa tubig na lang namin lutuin yung itlog namin. Para partner ng tuyo ko, para may itlog ako, ganyan. Para bukas siguro, magpaano rin ako kay Marvin ng hard-boiled egg. Papaluto pala ako kay Marvin. Kanina kasi, si Marvin, hindi siya gumising ng alas 6. Gumigising lang naman siya ng alas 6 kasi nga, nagagayak pa ako. Tumayo ata siya mga 6:30. 6:30 ate, tapos umalis siya mga 6:50. Kaya ayun. Ay. Inayos ko na rin yung ibang gamit ni baby. Pinagsama-sama ko na yung pang newborn. Para iyon lang muna yung mga nandito sa ibabaw ng drawer. Tapos yung mga 3 months to 6 months hanggang yung iba yung mga 9 months, ilalagay ko doon sa may medyo baba. Kasi hindi pa naman agad na yung baby magagamit. Siguro pag mga 2 months na si baby, 2.5 months, saka ko na siya ilalagay sa ibabaw. Tapos yung pang newborn, baba ko na. Sabi pa nga ni Marvin kanina, hindi na ba natin kailangan bumili ng damit ni baby pang newborn? Sabi ko, okay na to be. Kasi yung mga baro-baro na kulay puti galing kay mama. Ilang piraso din yun. Tapos, itong mga bigay sa amin, okay na to. Sabi ko sa kanya, okay na yan. Kasi itong mga pang-kikay na pang newborn, ilang beses lang niya masusuot sa isang buwan. Ilang beses lang naman kami, siguro once a week. Once a week. Pero depende, gusto ko kasi tuwing hapon, mula pag nanganak na ako, pag medyo okay na, kaya ko nang maglakad-lakad habang wala pang isang buwan si baby. Sabi ko kay Marvin, tuwing hapon, pagka uwi mo, pag di ka pagod, labas tayo. Sabi niya nga, gusto nga daw niya. Tapos pag linggo, kung may pasok ka ng Sabado, magkaroon kayo ng mga overtime. Linggo, family day. Ganun. Tapos sisimba kami ni Marvin, tapos sa park kami kakain.
Ayan na siya. Andiyan na si Marvin. Kaya, ayan guys. Ano? Gusto ko na ring... Iniisip nga namin kung mag-stop na akong mag-work ngayong katapusan ng March. Pero sabi ko, sayang din, di ba? Sayang pa yung isang buwan, guys. Yung buong April. Yung sasahudin pa noon. Tapos kanina, compute na rin kami ni Marvin. Ipasok na namin yung sahod namin nung last week saka ngayon. So, nag-compute kami kung magkano yung mga ginagastos. Ano? Yun lang. Bale, ayun nga, edi sumahod na nga si Marvin tsaka ako nitong ngayong araw. Nakita na namin kung magkano yung binabawas talaga sa amin. So, yun nga yung unang parang kinabahan kami talaga ni Marvin. Na baka hindi kayanin ng budget namin kasi nga bumaba yung sahod niya dahil nga naging regular kami, binawasan mga benefits. Eh, 2 buwan pala yung binawas sa amin, kaya malaki. Kaya ngayon, nung nakita namin, sabi ni Marvin, hindi pala, kaya pala. Tapos compute kami ni Marvin. May matadabi pa rin naman kami guys, na may ipon pa rin naman kami kahit naka-maternity ako. Kaya sabi ni Marvin, survive naman tayo. Ayan. Pero hindi pa namin sinasama yung sa kung magkano talaga yung makukuha ko sa maternity. Parang naglaan lang kami na gantong, halimbawa 500 bi-weekly. So, yun yung makukuha ko. Sabi ko, oh, goods na yan. May tabi natin yan. Tapos compute si Marvin kung magkano yung mga binabayaran ko. Kasi may binabayaran ako sa credit card ko na yun, CapCut. Nagbabayad ako sa CapCut kasi doon ako na nag-edit ng mga videos ko. Tapos may insurance ako, binabayaran ko dito sa Canada. Tapos yung load ko, di ba pinalitan ko na rin yung load ko, nasa $45 na lang siya mahigit. Pero naghahanap pa rin kami ni Marvin ng mas mababa. Or maglipat na ako, alis na ako sa Fido kasi masyadong malaki pa rin. Parang ilang GB ba yun? 60 GB ata. Eh, nasa bahay lang naman ako guys. Kaya hindi ko rin magagamit yun. Bahay lang ako. Kung lalabas ako, kasama ko naman si Marvin. Be, sa tingin mo no, palit na ako. Tanggalin ko na yung Fido. Hanap ako ng mas mababa pa. Kasi nasa bahay lang ako 1 taon, bebe. Kasi dati ang binabayaran lang natin, magkano lang no? Nung pinakauna, $25 lang. Oo, naging $20 lang mahigit yun nung dumating kami dito sa Canada. Galing pa rin sa Pilipinas, yung Fido. Tapos nung nagkuha nga kami ng phone, doon lang siya tumaas. Tapos ngayon, dahil nga wala namang binabayarang phone, bumaba na. Naghanap kami ng, yung nakuha namin pinakamababa sa Fido, $45 mahigit. Eh parang nalalakihan pa rin ako. Tapos yung GB, hindi ko rin nauubos. Kasi may wifi naman sa trabaho, may wifi dito sa bahay. Gagamitin lang namin yung paglalabas. Kaya hindi ko kailangan talaga ng sobrang dami. Lalo na kay Marvin, 100 yung kay Marvin. Hindi rin nagagamit ni Marvin. Kaya nagbabala kaming palit para mas bumababa. Tapos yun. Eh, pinag-usapan namin, hindi na naman namin masyado magagamit yung CIBC Costco namin. Kasi hindi na naman kami magpupunta lagi ng Costco. Siguro once a month na lang yung punta namin doon. Tapos yung kain sa labas, mga once a month na lang siguro kasi ang balak namin, magluluto ako tapos kakain kami ni Marvin sa park kasama si baby. Ganun na lang gagawin namin. Yan ang ganap namin sa summer. Ay, siguro babadgetan din pala namin yung pagka-camping namin. Ayan, nakakamiss yung magluluto-luto. Iniisip pa namin yung hihigaan namin. Kasi may tent naman. Pero yung tent namin guys, may sleeping bag. Ilang piraso yun? 3, 4? Dalawa. Ay, 2 lang ba yun? Good for 6, 2 lang pala yung sleeping bag nun. So, ang namin, ay sabi, hindi naman pwedeng si baby isisiksik namin doon kasi pang 1 tao lang yung sleeping bag. Kaya, balak namin, maghanap kami sa marketplace ng airbed or magabang kami ng sale sa sa Walmart, Superstore, ganyan. Baka naman magkakaroon sila ng sale bago kasi spring na, diba? Or baka wala, baka hindi pa kasi kami nag-check ni Marvin din kasi lagi lang pagpupunta kami ng Walmart, titingnan lang namin doon lagi mga pagkain. Tapos minsan sisilip kami sa pwesto ng mga pang baby. Ayan. Hindi naman kami bumibili ng mga kung ano-anong gamit ni Marvin eh. Kung may bibili lang kami gamit kay baby lang. Kaya ayun.
Yun lang siguro magiging ganap namin. Siyempre, may mga event-event din dito sa summer. Yung mga festival. So, meron kaming isasakay na ni Marvin. Sasakay mo? Sasakay ka dun sa ano, bebe, sa horse na umiikot. Bit-bit mo si Oo. baby. Ganun. Bibidyo ko na lang sila ni Marvin. Ganun na lang mga kaganapan namin pag summer. Butil may mga festival dito. At least makapag-enjoy naman si baby. Si baby, siguro mga 1 year old. Next year, mas enjoy na kasi ma-appreciate na niya yung mga ganong, mga festival. Tapos, may mga festival din dito. Tulad ng, ano bang tawag nila doon? Nalimutan ko na. Pero, may mga Filipino food nga guys. Yung mga food truck, ay iyon. Kanina nga habang nanonood kami, so sabi ko, parang gustong gusto ko na talagang magbakasyon kasi miss na miss ko na yung mga pagkain sa Pilipinas. Tapos yung makasama pa namin, halos mga nakapagbakasyon na sa Pilipinas. Tapos next month sila Ate Rose naman, siya kasi Ate Ma. Ay, yung pumunta dito, si Sophia, siya kasi Angel nagbakasyon sa Pinas, siya kasi Ate Mary. Kaya nung nandito silang tatlo nag-uusap about sa Pilipinas, hindi naman kami makarelate kasi hindi nga kami nakakauwi pa ni Marvin. Kaya sana yung magandang balita ay magdire-diretso para makapagbakasyon tayo sa Pilipinas, 'di ba? Dadating din 'yan. So ngayon, focus muna kami kay baby. Yan, family bonding namin ganyan. Kasi pag umuwi kami sa Pilipinas, talagang susulitin namin, guys, ang bakasyon namin kasama aming pamilya. Kasama ang baby. Sabi nga ng papa, pag uwi daw natin si baby daw, mga 1 taon na daw pala. First apo, both side. So, mga excited sila kapag umuwi kami, makikita nila ang kanilang kauna-unahang apo. Ang apo nila, pag uwi natin, medyo nagsasalita na bebe. Madaldala ng kaunti kasi 1 taon nang mahigit yun, di ba? So, malilibang na ang mga lola at lolo pag umuwi ang baby namin. Hanggang ngayon, wala pa rin kami maisip na pangalan ni baby. Diyos ka, day! Ang hirap! Ang dami pinagpipilian kasi ang gaganda. Pero gusto nga namin medyo unique yung name ni baby. Pero, kahit yung first name lang, kakaiba. Tapos yung second name, kahit yung mga pili-pili na lang, di ba? Kasi nga may mga nagsasabi sa akin, gusto nilang i-ano ko dun sa name ko na Saidi. Kasi nga unique nga yung Saidi ko. Nag-iisip pa ako kung paano. Ganda daw kasi ng name ko, Crystal Saidi. Diba? Bungol-bungol wala. Si Marvin tuwan-tuwa naman. Nakakita na naman siya sa TikTok ng mga bata. Pag may mga nakikita siya mga baby, sinasadya sa akin, pati ako. Tapos pag may mga parang advice pagdating sa mga newborn, sinesave ni Marvin. Ako din sinesave ko, sinesend ko sa kanya. Para alam namin yung gagawin. Diba? Tapos naawa ko din sa mga baby, nakikita ko, ben dami. Nakakatulog yung tatay, aalis yung nanay kasi mag-aasikaso sa kusina. Nalulaglag yung baby sa higaan. Dapat pala pag iniwan kita dyan, si baby nandun sa kabila, bebe. Dito ka sa tagiliran. Pag siguro mga 4 months, 5 months yun, pag umiikot na si baby, ganyan. Kasi kawawa naman yung baby, minsan nababalian, hindi natin alam. Pag dire-diretso daw yung iyak, hindi tumigil, ibig sabihin, may masakit talaga. Kailangan daw namin dalhin talaga sa sa hospital para mapatingnan si baby. Ayun. Hay, hanggang dito na lang guys kasi bala ko hindi na ako magpupuyat 6:27 na. Ang goal ko makatulog na ako lagi ng 9. Kasi lagi ako nakatulog ng mga before 12. Hindi talaga ako makatulog, hindi ko maintindihan. Si baby pa ang likot-likot. Tapos ngayon, Diyos ko doy. Kada 10 minutes, 5 minutes, umiihi na ako. Tingnan niyo eye bags ko, 'di ba? Okay lang 'yan. Bawi. Hindi. Sabi nga nila, ngayon daw, habang hindi pa daw nalabas si baby, magbawi ng tulog kasi hindi na makakatulog once na nandiyan na si baby. Pero nga, hindi nga rin makatulog. Tapos may nakita ako, hindi rin daw sila makatulog habang ngayong buntis malapit ng mga anak dahil nga, ang likot na ni baby, tas ihi pa ng ihi. Yan daw ang kanilang, struggle ngayon. Pag malapit na yung mga kabuwanan ba. Okay lang, konting tiis na lang naman anak, di ba? Konti na lang. 2 months na lang. At ikay makikita na namin 2 months mahigit, ganyan. Message nga sa akin kaibigan ko international student din siya sa Australia, si Nina. Tatanong siya kailan daw ang due date ko. Sabi ko, hindi. Huwag mo anong buntis agad. Hindi, graduate na ata si Nina
Yan, kaibigan ko. Sama ko siya sa boarding house. Tapos taga Mauban din siya, guys. Sabi ko, birthday ni Marvin. Tapos sabi niya, ala, ang lapit mo na palang mga anak. Sabi niya ganun. Sabi ko, oo, konti na lang. Tapos, sabi nga niya, anytime daw pala ng May, pwede na akong mga anak. Sabi ko, oo. Kaya ang bala ko nga, mga first week or second week ng May, doon ako mag-maternity leave. Pero bala ko nga, gagamitin ko nga yung vacation leave ko. Mga ilang araw din yan. Magkano na bang naiipon? Siguro pang, naiipon ko na siguro mga 2 days, 3 days ba? 2 days? 2 days, so may ilang ano pa naman ako, 3 sahod pa bago ako mag-maternity leave, so madadagdagan pa siya. Siguro abot naman siya ng mga 4 days be. Yung gagamitin ko siya 4 days. Kasi yung last year nagamit na nga, yun nga yung bakasyon namin ng Pasko. Kaya ayun, pwede ko bang gamitin yung vacation leave mo? Chareng. So, ayun. Hanggang dito na lang siguro, guys. Kasi, mag-edit pa ako ng mga videos ko na i-upload ko sa Facebook page ko. Follow nyo na lang din ako, Crystal in Canada. Ayan. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko, guys. Bye!